Nasugatan ng isang driver matapos bumangga sa dump truck ang namaneho niyang kotse sa Makati City. Balitang hatid ni EJ Gomez. Humambalang ang kotseng yan sa Osmeña Highway, Makati City matapos nitong makabanggaan ang 12-wheeler. Nasira ang unahang bahagi ng sasakyan. Nayupi ang gilid na pintuan at nabasag ang bintana. Nagkalat din ang ilang parte ng kotse sa kalsada. Bakas naman ang sira sa unahang bahagi ng truck, gayon din ang ilang gasgas sa gilid nito. Nilagyan ng braces sa leeg ang 34 anyos na driver. Pinagtulungan siyang ilabas mula sa driver's seat. Conscious naman yung ating driver, ma'am, pero nagkaroon lang po siya ng konting injury sa left arm niya, then dito sa neck. Ayon sa pulisya, kasama ng driver ang kanyang minor de edad na pamangkin na di naman nasaktan. Bigla na lang daw pong sumingit yung kotse without knowing siguro na approaching din yung truck. Kaya po siguro ma'am nagkaroon ng banggaan at napaharap po sa bandang dito ang kotse. Hindi po nalaman kung saan siya nanggaling eh. Na parang paikot ata siya or kwan. Pero nasa right of way po kami, sa linya lang kami. Inabot po siya sa Tagliran. Mismo pong pagkalabog po niya, nakakita ko na po siya sa pinakagilid. Naka-counterflow na po. Bagal lang po yung takbo ko. Sinubukan ng GMA News na kuna ng pahayag ang driver ng kotse na isinugod sa ospital pero tumanggi siyang humarap sa media. Kwento ng kapatid ng driver, magka-convoy sila ng kotse nang mangyari ang insidente. Hindi na namin sila nakita. So kahit papaano, hinahanap ko na sila kung nasaan kasi nga kami yung susunod sa kanila. Tapos pagdating namin dito, yung traffic na. Pagtingin namin dito, nakita ko na sila. Ayon sa pulisya, sasagutin ng kumpanya ng dump truck ang pagpapagamot sa driver ng kotse. Gayon din ang pagsasaayos ng nasirang sasakyan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Problemado sa kanilang kabuhayan ang ilang nagtitinda sa isang palengke sa Ginubatan, Albay. Matumal daw kasi ang benta, lalo na sa mga gulay, matapos ang ashfall ng Bulkang Mayon. May ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Rafi, mula taniman hanggang palengke, talagang damang-dama ang dagok na dulot ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano dito sa Albay. Dito sa Ginubatan Market, nangangamba ang mga tindera na tumaas palalo ang presyo ng gulay dahil sa pinsala sa agrikultura matapos ang ashfall noong May 2. Lunes na Lunes, kapansin-pansin ang tumal ng mga mamimili dahil daw sa takot na may abo pa ang paninda nila. Kung tumaas pa raw ang presyo ng mga gulay na kinukuha nila sa mga taniman dito sa Albay, lalo pang tutumal ang dating ng mga mamimili at titindi pa ang kanilang pagkalugi. Ayon sa Provincial Information Office, may 20,600 na rural workers na apektado ng ashfall dito sa Albay ang makatatanggap ng 4,550 pesos na financial assistance mula sa DOLE. Narito ang pahayag ng ilan sa mga nagtitinda rito sa Ginubatan Market. Yung mga paninda namin dito may mga abo na. Saka yung mga pananim namin, may mga abo na natuyo na yung mga pananim. Kaya nagmahal yung presyo ng paninda. Ganito lang, araw-araw tinda. Kaya naman. May mga tumutulong naman. Kaya ngayon, yung mga namamakal, namimili, umunti-unti, baka daw may abo pa daw, baka daw maano sa pagkain. May tanim din kami doon sa bulod, naapektuhan man. Kaya ngayon, back to na naman kami, zero. Tanim na naman kami. Rafi, ayon sa Ginubatan LGU, magre-request na rin sila sa DSWD para makatanggap din ng financial assistance ang mga nagtitinda sa mga ashfall affected na palengke sa kanilang bayan. Yan ang latest mula rito sa Ginubatan, Albay. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac. Monday latest mga mare at pare! Full force ang cast ng pelikulang Midnight Girls sa kanilang mall show sa Antipolo, Rizal. Kabilang dyan si Sparkle star Sanya Lopez at sina Jody Santa Maria, Jane Oineza at Loisa Andalio.
Kasama nila ang direktor ng movie na si Irene Villamor. Performance level rin si Sanya sa kanyang song and dance performance. Sulit yan para sa mga nag-abang na audience na ang ilan naka-meet and greet pa ang cast. Sabi ng mga bida ng Midnight Girls, kaabang-abang ang pelikula na mapapanood na sa Wednesday. And speaking of Sanya, mixed emotions daw ang kanyang naramdaman sa pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre. Pag-amin niya, hindi niya expected ang ending ng series. Actually, kahit ako, nagulat ako sa lahat ng mga pangyayari nitong katapusan ng Sangre. Nalulungkot ako kasi si Akil nga, sabi parang sasanib kay Gargan. So ano nang mangyayari? And syempre, nakakatuwa rin na ngayon bataluma na kami at marami na-excite ko anong mangyayari pa kung magkakaroon pa. Bago pa man ilabas ang supina laban kay Senador Bato de la Rosa, nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala itong kinalaman sa arrest warrant umano ng International Criminal Court laban sa senador. Nagsabi na rin ng ICC na wala silang inilalabas na public arrest warrant na may kinalaman sa Pilipinas. Balitang hatid ni Maki Pulido. Nakaalerto ang buong pulisya, pati mga airline, paliparan at pantalan. Pero sabi ng DILG, hindi yan para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa, kundi para maisilbi sa kanya ang subpina kaugnay sa investigasyon ng PNP-CIDG sa naging papel niya sa di umano'y extrajudicial killings bilang hepe ng Davao City Police at Director ng Police Regional Office 11. Nasa Davao Region ang senador, ayon kay Remulla. The CIDG will issue a subpoena to General De La Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP. Sabi ni Remulla, bahagi ito ng case build-up ng PNP laban sa mga sangkot sa EJK. Tiniyak din niyang magiging patas ang investigasyon at hindi lang daw si Bato ang taga-PNP na isusubpina. All officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate down further. Nung nakaraan, we have a Quadcom report with regards to EJK and other related incident. That would be the very basis. Git ni Remulla, walang kinalaman ang pagpapasubpina kay De La Rosa sa umugong na arrest warrant daw ng International Criminal Court. We are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely internal matter that we are doing. There is a 10,000-man task force that, okay, let me just make it clear, okay. That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. Okay? So we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt. Sinabi na ng ICC na wala silang inilabas na public warrant laban sa senador. Paliwanag ni Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at abogado ng EJK victims. Ang ibig sabihin ng public warrant ay hindi isa sa publiko ang pag-issue nito. Kaya ayon sa kanya, hindi nangangahulugang walang arrest warrant laban kay De La Rosa. Wala mang sinasabing public warrant kay Bato. Posible pong mayroong secret warrant. At maraming proseso na pinagdadaanan yan. Kaya maaring may application ng warrant at maaring may aprobado ng warrant. Isa sa mga dahilan ng pag-issue ng secret warrant ay para hindi makatakas ang akusado. Kapag hindi pa muna i-share sa public yung warrant, una, para masigurado na mahuhuli yung tao. Kumbaga, walang advance notice doon sa subject ng warrant. Pangalawa, para hindi masyadong makagulo yung politika patungkol doon sa issuance ng warrant. Nauna nang sinabi sa GMA News ni retired Major General Romeo Prestoza, Executive Director ng Philippine Center on Transnational Crime, na nagsisilbing National Central Bureau ng Interpol sa Manila, wala pa silang natatanggap na red notice mula sa Interpol. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA News.
Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Senador Bato de la Rosa kaugnay sa umano'y arrest warrant laban sa kanya na International Criminal Court, pati ang tungkol sa pagsupina ng PNP CIDG. Pero nagpadala po siya ng isang audio message sa pagtitipon ng Rage Coalition sa Cebu City. Kinahanglan nato ang usa ka tingog, usa ka direksyon ug lig-ong baruganan batok sa korupsyon, pag-abuso o mga lakang na nagtumong sa pagpahilom sa oposisyon. Sabi ni De La Rosa, hindi siya papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang anyay mga tunay na lider na naglilingkod sa bayan. Nagpahayag din siya roon ng suporta kay Davao City Mayor Baste Duterte bilang leader ng Rage Coalition, pati kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanyang mga kinakaharap. Halos 6 na buwan lang hindi nakikita sa publiko si De La Rosa matapos umugong noong Nobyembre ang impormasyon tungkol sa arrest warrant umano ng ICC laban sa kanya. Kaugnay sa inaasahang debate at botohan sa impeachment na laban kay Vice President Sara Duterte sa House Plenary ngayong araw, kausapin natin si House Justice Committee Vice Chair Isabel Zamora. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good afternoon na. Ayan, dinig niyo na po ako? Ngayon pa lang, yes. Ayan, okay po. Marami pong salamat. Paano niyo po pinaghahandaan yung inaasahang botohan sa Kamara ngayong araw kung i-impeach ba o hindi itong si VP Sara? You know naman na nailatag na po ng House Committee on Justice ang ebidensya. So I hope that our colleagues will be ready with their vote later. Mamaya po sa plenary session, magsasalita po si Chairwoman Jinky and she will present her sponsorship speech. So ipapaliwanag niya po ang committee report, ang nilalaman ng committee report and the resolution and the articles of impeachment. And of course, open for deliberation naman po ito. Mm-hmm. Pag napahaba po yung deliberasyon, mangyayari po kaya yung botohan ngayong araw? Mangyayari po mamaya ang botohan. Yung deliberations, we will allow them time of, I think, 3 minutes each person. Pero matutuloy po ang botohan mamaya. Mm-hmm. And they might be able to explain their votes afterward. Mm-hmm. Pero meron ba kayo nakikitang paraan para ma-delay pa ito? Wala naman po. This is, sabi namin, it's a constitutional duty on the part of Congress. Kaya kailangan po nating gawin to at matapos po ito. Mm-hmm. Gaano po kayo kakumpiyansa na makukuha yung 1/3 votes ng Kamara para ma-impeach si Vice President Duterte? Alam niyo po, yung boto namin sa Committee on Justice ay 55 na po. 51 na lang po ang kulang para makuha o ma-transmit natin ang articles of impeachment sa Senado. So kakaunti na lang po yun and madami na din po ang nag-signify na sila po ay boboto pabor sa articles of impeachment, yung report po at yung resolution. At wala naman po kayo nababalitaan na pwedeng umatras dun sa mga bumoto na dun sa committee report tulad ng mga naunang naibalita? Wala naman pong atras, lalo na yung doon sa committee report sa House Committee on Justice. Nakapirma na po sila doon. So ito po, I believe madadagdagan po ang numero at hindi lang po 1/3 ang makukuha natin. Bagamat kumpiyansa po kayo, pinaghahanda nyo rin po ba kung hindi maaabot yung 1/3 votes para ma-impeach ang bise? Of course, that's there's always a possibility. Pero kumpiyansa naman po kami na makukuha yung numero. Mm-hmm. Hingin na rin po namin yung reaksyon nyo doon sa babala ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP laban sa mga kongresistang boboto ng yes sa impeachment na iba-blacklist daw nila ang mga ito. Siyempre po, kung yun ang kanilang party stand, may karapatan naman po silang magsalita ng ganon. Pero siguro kami naman po dito sa Kongreso, meron po kaming kanya-kanyang partido and lahat naman po kami ay happy with our party stand and sa tingin ko po hindi naman po, wala naman pong
gustong lumipat ng partido sa putong ito. At meron pong bagong akusasyon si Senadora Amy Marcos kung saan sinabi niyang may impormasyon siyang nalalaman na may bagong pananakot daw sa mga hindi boboto para may impeach ang bise. Meron ba kayong narinig na ganito? O sa totoo lang po, wala po ako narinig na ganyan. Hindi ko po alam kung ang kadahilanan ay isa akong vice chairperson ng Committee on Justice, kaya hindi napaparating po sa amin. Pero wala po akong narinig na ganyan. Even among my closest friends here, wala po silang nabalitaan din pong ganyan. At yung mga paratang nga po ni Senator Amy na meron daw funds o kung ano man na matatanggap, siguro pangalanan po niya kung sino yung nagsabi noon and come out in the open at magkaso po siya kung may ganun nga pong balitang totoo. May tuturing ho bang very divisive ang isyong ito or buo naman ang Kamara sa paglalatag nitong ebidensya at yung kagustuhan yung maiakyat na ito sa Senado para malaman na talaga kung ano yung katotohanan? Well, totoo naman po na divisive dahil syempre this is a political process, hindi lang po siya legal. It is a political process at naintindihan natin na ang ilan nating mga kasama ay may concerns dahil po sila ay tatakbo sa susunod na elections. But sinasabi nga po namin, tingnan nyo na lang po yung ebidensya at tayong lahat po ay mananagot sa taong bayan. I believe po na madami ang nasway o nakumbinse, lalo na nung lumabas yung AMLAC report and doon po openly nagpahayag ng ilan po nating kasama na sila ay boboto dahil po nakita nila yung ebidensyang iyon. At habang hinihintay po itong botohan sa plenaryo, may mga napag-usapan na ba kayo kung sino-sino po yung mga tatayo bilang House prosecutors sakaling matuloy nga sa Senado yung impeachment? Wala po. Of course, iiwan natin po yan sa House leadership. Si Chairwoman Jinky ay may sinuggest ng mga pangalan po and hintayin na lang po natin na ma-elect ang mga prosecutors natin. Okay. At hingin na rin po namin yung reaction nyo sa paglalabas ng video ng PGMN ng umano'y expose laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Napanood nyo na ho ba ito at ano pong reaction nyo? Actually po, hindi ko pa napanood. Although may mga clips akong konting nakita, hindi ko pa napanood ang buo. And may mga narinig na po akong comments from some friends. And ang sabi na naman po nila sa akin ay there's nothing new doon po sa sinabi. And in fact, wala pong way to connect any issue to former Speaker Martin Romualdez. Okay, abangan po natin yung botohan mamaya. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you very much po. Yan po si House Justice Committee Vice Chairperson, Representative Isabel Zamora.